kapag mayroon tayong mga mistakes, failures, lumapit lamang tayo sa ating Panginoon. Dahil kapag tayo ay lumapit sa Diyos, hindi tayo mapapahiya. Kapag sa Diyos tayo lalapit, mga kapatid, handa siyang samahan tayo sa anumang mga problema. Kahit marami na ang problema, nalubog ka na sa problema, kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, handa ang Panginoon na ikaw ay bigyan ng solusyon. Huwag kang lumayo. Ang sabi ng Diyos, I will be with you. Sasamahan kita. Sabihin mo, Lord, gusto kong ituwid ang buhay ko. Ang sabi ng Panginoon, hindi ka nag-iisa, sasamahan kita. My God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. I declare that I am forgiven, I am saved, I am healed, I am blessed, I am protected in Jesus' name. Hallelujah! Praise the name of the living God. Napakabuti ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Tuloy-tuloy ang ating gawain at patuloy tayo upang pakinggan ang mabuting balita. Ihanda natin ang ating mga Biblia at sabihin natin sa ating mga kasambahay na tayo po ay sabay-sabay na makikinig. Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Isaiah chapter 43, verse 2. Ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, I will be with you. Yan. Talagang kasama natin ang presensya ng Diyos. Isaiah chapter 43, verse 2. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Sa Tagalog, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Hallelujah. Sabay-sabay nating sabihin, sasamahan kita. Yan. Sasamahan kita. Alam niyo, mga kapatid, gumagaan ang ating loob kapag marinig natin ang mga katagang sasamahan kita. Dadamayan kita. Nawawala ang takot natin. Nawawala ang ating pangamba kapag alam nating may kasama tayo. Kahit nga kung may mga alaga kayo, pag may kulog at kidlat, nako, pati yung mga aso, hindi na nila alam kung anong gagawin nila, takot. Pero kapag alam nila na andyan ang amo nila, katabi nila, napaka-comfortable ng kanilang pakiramdam. Parang, ay, nandyan, may kasama ako. Kung ang mga alagang hayop, alam nila ang kahalagahan ng may kasama. Tayo pa kaya na mga tao, mga kapatid, ang sabi ng Diyos, I will be with you. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, sasamahan kita. Lalo na ngayon, sa panahon ng pandemic,
Panginoon. Hallelujah! Kaya nga mga kapatid, kung titingnan natin, ang dami talagang mga tao na nadidepress. Sa mga pangyayari, nalulungkot. Marami ang mga tao talaga na talagang masasabi natin, ang daming katanungan. Lalabas ba ako o hindi? Should I go out? Should I go in or stay in? To hug, not to hug? Magkakamayan ba or ganito na lang? Baka mamaya mahawa pa tayo. At kapag nahawa, may self-isolation, mahihiwalay ka sa marami, mag-isa ka na lang, naka-quarantine, kaya takot ang ibang mag-isa. Marami talaga ang mga tao. Ayaw na nilang lumabas o kaya gumawa ng kung anong bagay na gusto nila dahil sa takot. Kaya nga, from mild anxiety to panic attack. Marami kang naririnig, ay si ano, naku grabe, nawala sa kanyang sarili. Alam niyo mga kapatid, alalahanin mo ang salita ng Diyos. When you pass through the water, ang sabi ng Panginoon, I will be with you. When you walk through the fire, I will be with you. Ano ba ang kahalagahan nito? The water and the fire are metaphors for any danger. Kapag meron tayong mga troubles sa buhay, alam natin mga kapatid na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pangako ng Diyos yan. Sometimes we face water in life or fire in life. Mga pangyayari sa buhay natin. Tandaan mo palagi, hindi ka nag-iisa. We don't have to panic or to fear. Dahil kahit saan man mapunta, kahit ano man ang mangyari, nandyan ang Panginoon nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Especially in your storm. Kapag may mga bagyo sa buhay. Ngayon, rainy season. Kaya kailangan maghanda ng payong. Hanggang Disyembre, medyo maulan. Kahit ngayon, ang lakas. Kaya nga, maraming bagyo. Kahit hindi pa man nababalita ang bagyo, mga kapatid, pinagpipray ko na sana, Lord, walang apektado, lalo na sa mga landslide. At kapag sinabi na naman ng news na may parating na bagyo, pinagpipray ko na, Lord, ingatan mo ang mga anak mo na walang mga baha, na walang mga trahedyang pwedeng masawi ang iyong mga anak. Sa buhay natin ganyan, hindi pa dumarating ang mga pagsubok, problema, pinagpipray na natin. Kaya una mga kapatid, the storms of life. May mga bagyo sa buhay natin. And storm comes in all shape and sizes. Hindi natin alam, may paparating palang dilubyo sa buhay natin. Kaya kailangan mga kapatid, paghandaan. Storm might be chronic illnesses. Baka matuklasan mo na may karamdaman ka palang matindi. O kaya, ang mga storm ng death sa mga mahal mo sa buhay. O kaya, mga kapatid, nawalan ka ng trabaho. O mahina ang iyong negosyo. O kaya may problema kayong mag-asawa. Marital problems. O kaya may problema kayo sa mga relatives.
o kaya sa kayong magkapatid. Hindi natin alam na may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kaya yung mga kapighatian, marami talaga ang nanghina. Suffering shakes us. At saka painful ang mararamdaman mo, mga kapatid. Masasabi mo, grabe ang tindi ng sakit. Kapag sa'yo na nangyari ang mga trahedya, ang mga karamdaman, at nandoon na ang takot. Hindi ibig sabihin na tayo ay Kristiyano na wala na tayong mararanasang mga trials, mga problema sa buhay natin. Marami pa rin tayong mararanasan. God never promised that our lives would be pain-free. Pero ang sabi niya, mga kapatid, I will be with you. Hindi naman sinabi pag ikaw ay Kristiyano na wala na talagang problema. Ang sabi ng Panginoon, kapag may mga bagyo sa buhay natin, sasamahan niya tayo. Hallelujah! Kaya hindi tayo dapat matakot. Sasamahan niya tayo sa panahon ng problema. Sasamahan niya tayo sa panahon ng matinding karamdaman. Sasamahan niya tayo sa kahirapan. Sasamahan niya tayo sa kapighatian. Sasamahan niya tayo kahit pandemic ngayon. Dahil pangako ng Diyos yan sa atin, mga kapatid. Sasamahan tayo ng Diyos. Sabi niya, sasamahan kita. Hindi ka nag-iisa. Even though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me. Kahit na tayo ay naghihingalo na, hindi pa rin tayo bibitawan ng Diyos. Kaya nga, napakasaya at sarap ng feelings natin kapag andyan ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Sa Biblia, mga kapatid, kahit na ang mga apostoles ng Panginoon dumaranas din ng bagyo sa buhay. At sa buhay ni Paul, siya ay talagang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ibinabahagi niya ang salita ng Diyos at dahil dooy, hinagupit at ikinulong si Pablo. Ganun pa man, patuloy pa rin niyang pinaglilingkuran ang Diyos. At dahil siya ay isang bilanggo, inilipat sila ng ibang mga nasa bilangguan at sila ay sumakay ng barko. Kaya dito, mga kapatid, babasahin natin kung anong nangyari noong si Pablo bilang bilanggo at ang ibang bilanggo ay sumakay din sa barko upang pumunta sa Italia. At kasama ni Pablo si Lucas. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Acts chapter 27, verses 13 and 15. Shipwreck in life. Umihip ng marahan ang hangin, buhat sa timog. Kaya't inakala nilang maaari na silang umalis. Isinampa nila ang angkla at sila na may bay sa Kreta. Ngunit di katagalan, bumugso mula sa pulo ang isang malakas na hangin na tinatawag na hanging hilagang silangan. Hinampas nito ang barko at dahil hindi kami nakasalungat, nagpatangay na lamang kami sa hangin. Ito ay story sa buhay ni Paul. Kung paano
sila ay naglayag at mayroong malakas na hangin at bagyo na kanilang nasalubong. Noong umpisa, marahan lang, hindi nila namalayan. Kaya ang sabi ni Pablo sa kapitan, mukhang delikado tayo, wag muna tayong magbiyahe. Dahil tingin ko, hindi maganda para sa ating buhay at sa mga dala nating kargamento. Pero ano ang sabi ng kapitan na ang pangalan ay si Julio? Magpatuloy tayo. Hindi tayo natatakot. Kaya nagpatuloy sila sa kanilang paglalayag at hindi nga nila namalayan, mga kapatid, habang nasa kalagitnaan ng karagatan, dumating ang bagyo. Hinampas ang kanilang barko. At habang sila doon, ay talagang naduyan-duyan na, dinuyan-duyan na sila. Yung iba, ang mga gamit nila, naku, malulunod na tayo. Pinagtatatapon na lang nila ang kanilang mga gamit. Kaya ang sabi ni Pablo, sana kung nakinig lang sana sila sa akin, hindi mangyayari ito. May strong wind na ang pangalan ay northeaster na talagang hinampas ng malakas ang kanilang sinasakyan. Ang daming mga taong nagpanik, lahat ng gamit nila, kargamento, itinapon na sa dagat. Lahat ng kanilang anong makita doon, itinapon na para lang na hindi malunod ang kanilang sinasakyang barko dahil talagang akala nila hindi na sila makakaligtas sa grabing bagyo. Ganon din ang buhay natin minsan. Akala natin okay lang yan. Hindi natin alam may problema pala. May dumating palang pagsubok sa buhay. Kaya ang sabi naman ni Pablo, nandito na tayo. Huwag nang magsisihan. Ang ginawa niya, pinapalakas niya ang loob sa lahat ng mga kasama niyang bilanggo. Ano ang sabi sa Acts 27 verse 18? Patuloy na lumakas ang bagyo, kaya't kinabukasan sinimulan nilang itapon sa dagat ang mga kargamento. Verse 19. At nang sumusunod na araw, itinapon din nila ang mga kagamitan ng barko. Matagal naming di nakita ang araw at ang mga bituin, at hindi rin humuhupa ang napakalakas na bagyo, kaya't nawalan na kami ng pag-asang makakaligtas pa. Ilang araw sila doon, binabayo ng bagyo, at marami ang nawalan na ng pag-asa. Akala nila mamamatay na sila. Ganyan tayo, di ba? Kapag may mga problema, iniisip natin, baka mamaya wala na ito. Maya-maya, meron na naman ulit. Ano ba ito? Nadadagdagan na naman. Ang mga problema ko, mga bayaran, kababayad mo lang ng bill mo, ayan na naman, mayroon ka na namang babayaran ulit. Sabihin mo na naman, walang katapusan ito. May problema ka sa asawa mo, ngayon naman, madadagdagan, nagka-problema ka na naman sa anak mo. May problema ka sa negosyo, pag uwi mo sa bahay, may problema na naman sa loob ng pamamahay. Doon ka sa trabaho, grabe ang pressure, grabe talaga ang mga problema. Pagdating mo sa tahanan, nalaman mo na naman, may problema rin. Matinding bagyo ng buhay. Alam nyo minsan, mga kapatid, sometimes we are the cause of our own storm. Alam mo kung bakit? Ang healthy mo, sigarilyo ka ng sigarilyo. You smoke and then
you get lung cancer. Tapos, yung iba naman, you cheat on your marriage. Kaya anong nangyari? Nagkagulo, nagkahiwalay kayong mag-asawa kasi cheater ka. Nagkaroon ng broken families. Nag-away-away. Tayo lang din minsan gumagawa ng sarili nating bagyo. You do something illegal and then you go to jail. May ginawa kang krimen ay talagang mapupunta ka sa kulungan. Kaya dagdag na naman sa problema mo. May problema ka sa sarili mo, dinadagdagan mo pa. Wala na nga kayong pera, kaunti na lang, nagsusugal ka pa. Ayan. Ikaw lang din ang gumagawa ng karagdagang bagyo ng buhay. Minsan, ang bisyo sa droga, talagang wala ka na sa katinuan. Hindi mo na alam ang iyong ginagawa. Wala ka na sa katinuan sa isip. Ang bait-bait mo, pero pag natamaan ka ng bisyo sa droga, sabog. Wala na, hindi mo na kilala kung sino yung mga tao sa paligid mo. Nagnanakaw ka lang para sa matugunan ang iyong mga bisyo. Anong nangyari? Problema ulit. Kaunti na lang ang sweldo dahil pandemic, lasinggo pa. Anong nangyari mga kapatid? Marami katuloy mga maling desisyon sa buhay. Patong-patong na ang problema. Dahil minsan, tayo rin ang gumagawa nito. Pero, ganun pa man mga kapatid, kapag mayroon tayong mga mistakes, failures, lumapit lamang tayo sa ating Panginoon. Dahil kapag tayo ay lumapit sa Diyos, hindi tayo mapapahiya. Kapag sa Diyos tayo lalapit mga kapatid, handa siyang samahan tayo sa anumang mga problema. Kahit marami na ang problema, nalubog ka na sa problema, kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, handa ang Panginoon na ikaw ay bigyan ng solusyon. Pagalingin niya kung anuman ang mga bisyo mo sa buhay, babaguhin niya ang buhay mo. Kung ikaw ay lalapit lamang sa Panginoon, huwag kang lumayo. Ang sabi ng Diyos, I will be with you. Sasamahan kita. Sabihin mo, Lord, gusto kong ituwid ang buhay ko. Ang sabi ng Panginoon, hindi ka nag-iisa, sasamahan kita. Ang gusto ng Diyos, yung buhay na masaya. Kahit simpleng pamumuhay, basta masaya tayo sa loob ng tahanan kasama ang presensya ng Diyos. Kahit maraming bagyo man, unos sa buhay ang dumating sa atin, okay lang yan. Dahil kung ang presensya ng Diyos ang nandyan sa puso mo, nandyan sa tahanan mo, kayong lahat sa loob ng pamamahay ay talagang masaya at may kapayapaan kasama ang ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, sasamahan kita. Kung tayo ay lalayo sa Diyos, ang gulo mga kapatid. Kaya itong si Pablo at ang ibang bilanggo, hindi sila makalangoy dahil meron silang mga nakatali sila, nakakadena sila. Anong sabi sa verse 22 and 25? Acts 27, 22 and 25. Ito ngayon ang payo ko. Ito'y sabi ni Pablo. Lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Nga lamang mawawasak ang barko. Ayan, sabi niya, walang mamamatay, kaya lamang
mawawasak ang barko. Sinabi na niya, nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na nagmamay-ari sa akin at siya kong pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong maglalakbay. Kaya't tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama. Nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinasabi niya sa akin. Ang sabi ni Pablo, ang Diyos ay nagpadala ng anghel upang sabihin sa kanila na walang mamamatay kahit isa man sa kanila sapagkat kasama nila ang Diyos. Ganon din sa ating tahanan, mga kapatid. Kapag tayo ay naglingkod sa Diyos, magpapadala siya ng anghel upang kahit isa man ay walang mapipinsala sapagkat ang Diyos ang ating patnubay, ang Diyos ang ating sanggalang, ang Diyos ang nagbibigay proteksyon sa buo nating pamilya. Ang sabi ng anghel, dahil sa iyo, Pablo, ililigtas ko ang nasa loob ng barko. Alam nyo ba, kapatid, dahil sa iyo, dahil ikaw ay tapat, ililigtas ng Diyos ang buo mong sambahayan. Hallelujah! Sapagkat hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Tatandaan ka ng Diyos. Hindi ka kalilimutan ng Diyos na ikaw ay lingkod ng Diyos. At dahil sa iyo, walang anumang mangyari sa buon mong pamilya. Ang sabi ng Diyos, I will be with you. Kaya sa pandemic, mga kapatid, lakasan natin ang ating loob. Yun ang sabi ni Pablo. Lakasan ninyo, mga kasama, ang ating loob. Masisira ang barko. Mawawasak, pero mabubuhay tayo. Langoy tayo. Ha? Kahit mahirap, talagang pupunta tayo sa baybayin. Sinabi na niyang masisira ang barko. Kaya may mga bagyo sa buhay, may mga bagay talaga na hindi na kayang i-fix. Kasi nga, may mga nawasak na buhay, mga desisyon, mga plano, okay lang yan. Ang mahalaga, mga kapatid, buhay tayo, humihinga tayo, habang buhay, may pag-asa tayo, makakabangon tayo, makakabawi tayo, anumang nawala sa'yo, anumang nawasak sa'yo, ibabalik ng Panginoon. Hallelujah! God is the God of restoration. Kaya kapag ikaw ay magpatuloy lamang sa paglilingkod sa Diyos, ang lahat ay talagang malalampasan natin, mga kapatid. Kaya nga, alam natin na kayang-kaya ng Diyos patigilin ang bagyo ng ating buhay. Siya lang. God is a miracle working God. Pag sinabi ng Diyos, okay, mawawala na ang bagyo. Mawawala na ang hangin, ang alon. Talagang mangyayari sa isang salita lang ng ating Panginoon. The wind, the waves of life. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Mark chapter 4, verse 37 to 40. Kung gaano katibay at kalakas ang kapangyarihan ng Diyos. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro,
Baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Ang sabi ng mga disciple, Teacher, don't you care that we're about to drown? Teacher, mamamatay na tayo. Parang tayo. Panginoon, naghirap na po ako. Bakit, Lord? Hindi mo pa tinutugon. Hindi mo pa sinasagot ang dalangin ko. Siguro, Lord, wala ka nang pakialam sa akin. Dahil may problema ako. Feeling ko, Panginoon, iniwan mo na ako. Marami sa atin nakakaramdam na pinapakinggan pa kaya ng Diyos ang aking dalangin. Ganon din tayo, nagpapanik yung mga disciples. Katulad natin, Guro, baliwala lang ba sa'yo kung mamamatay kami, kung malunod tayo? Ganon tayo, Lord. Kung anong mangyari sa akin, Lord? Gusto mo ba talaga, Lord? Anong sabi ng Panginoon? Gumising siya. At ang sabi niya, tigil, tumahimik ka. Biglang naging tahimik ang kapaligiran. Ganyan ka makapangyarihan ang Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kapag may mga problema tayo, mga kapatid, wag lang tayong magpanik. Basta kasama natin ang Diyos, wala tayong dapat alalahanin. Si Jesus natulog lang, nagpapanik na yung maraming tao. Si Jesus andun, kasama nila. Kung kasama pala natin ang Diyos, sabi niya, bakit hanggang ngayon ba? Wala ka pa rin kayong pananampalataya? Kahit pandemic, mga kapatid, at maraming mga taong takot, walang kasiguraduhan kung anong mangyayari. Ang tanong, kasama mo ba ang Diyos? 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 Kung ganon, huwag kang matakot. Hallelujah! Ang lahat ng ito ay titigil dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng ito, mga kapatid, babalik tayo sa normal dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Hallelujah! May mga bagyo tayo sa buhay. May pandemic man o wala, may bagyo talagang dumarating sa buhay natin. Ano kaya ito? Ano kaya ang mga problema mo sa buhay ngayon? Baka sinasabi mo, Lord, do you care? Lord, naalala mo pa ba ako? Nawala na ako ng hanap buhay dahil sa pandemic, Lord. Panginoon, hindi ko na alam kung anong gagawin namin, Lord. Pero alam nyo, mga kapatid, ang Diyos, andyan lang siya. Tinitingnan niya kung gaano kalakas ang ating pananampalataya. We wonder, why God doesn't intervene? Bakit kaya? We think Jesus doesn't care. Bakit ilang buwan na ang pandemic na ito? Ang tanong naman ni Jesus sa'yo, don't you trust me? Ha? May tiwala ka ba sa akin? Yun naman ang tanong ng Diyos. Sa kalagitnaan ng pandemic, may tiwala ba tayo sa Diyos? May tiwala ka ba talaga sa Diyos? Yun ang tanong ng Diyos, nasaan na ang pananampalataya mo? Bakit pipiliin mong matakot ka kaysa manalig ka? Jesus is bigger than the storm. Jesus is powerful. Hallelujah. Kahit ano man ang pandemic na ito, mas malaki at makapangyarihan pa rin ang Diyos na ating pinupuri at sinasamba. Kayang-kaya niya patigilin ang lahat ng ito, mga kapatid.
Tinitingnan niya ang ating pananampalataya at baka tayo ay nanghina na. Gaano kalaki ang iyong pananampalataya sa Diyos? Marami mang bagyo sa buhay natin, unos, mga alon. Tandaan mo ang pangako ng Diyos. Gaano man kadami ang karamdaman mo, matinding karamdaman mo, tandaan mo ang pangako ng Diyos. I will be with you. Tandaan mo, sasamahan kita. Yun ang sabi ng Diyos. Deliverance from the fire in life. Parang apoy. Nasa dami ng problema. Parang natutupok ka na. Sa Biblia, mga kapatid, may mga kabataan na talagang hindi natinag ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Daniel chapter 3 verse 13 to 15. The blazing fire. Nagalit si Haring Nebuchadnezzar nang marinig ito. At ipinatawag niya ang 3 lalaki. Sinabi niya, Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumamba sa ribultong ginto na aking ipinapagawa? Iniutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Tinatakot ang 3 kabataang lalaki. May pressure sa kanilang pananampalataya. When your faith is tested by fire, talagang mananatili ba ang inyong pananampalataya? Yung 3 kabataang lalaki, mga kapatid. Ang sabi ng hari, lumuhod kayo sa aking pinagawang Diyos na ribulto. Kung hindi, susunugin kayo sa nagdidilaab na apoy sa pugon. Sa buhay natin, may mga pressures din, mga kapatid. Ito gawin mo, pero hindi ka na nakakapag-church. Siguro, yung mga trials na dumating sa iyo, trials of betrayal, nasaktan ka, mga trials of unanswered prayer, loss of money or wealth. May mga trouble tayo. May mga parang mga apoy na talagang mainit sa tindi ng lakas ng problema. Itong si Shadrach, Meshach, Abednego were faced with a difficult choice. Ano ba itong sitwasyon na ito? Pipili tayo to bow down to our idols or be burned alive. Ikaw, kung ikaw ang tatanungin, luluhod ka o mamamatay ka sa apoy? Masusunog. Siguro sabihin, ay luluhod na lang ako, kunyari lang. Ha? Hindi ko lang iisipin, manghihingi na lang ako ng tawad maya-maya. O, ganun. Kasi takot. Etong si Shadrach, Meshach at Abednego, kahit pamamatay sila, hindi sila yuyukod. Hindi nila ipinagkakanulo ang Panginoon. Kaya sinabi nila sa verse 16 to 18, sinabi ni na Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar,
Wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos naming pinaglilingkuran, na aming pinaglilingkuran, ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos, ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagagawa ninyo. Kahit na sila ay talagang pinilit at talagang tinakot na papatayin, sila mga kapatid ay talagang malakas ang kanilang pananampalataya kahit buhay pa ang kapalit. Hindi nila mga kapatid tinalikuran ang buhay na Diyos. Hallelujah! Kaya nga talagang kumilos ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay. At ito pa ang matindi mga kapatid. Iligtas man kami o hindi, ay talagang maglilingkod kami sa buhay na Diyos. Hindi kami tatalikod sa buhay na Diyos. Ganyan din tayo mga kapatid. Pagagalingin man o hindi sa karamdaman, patuloy tayong maglingkod sa Diyos. Matanggap man natin o hindi ang ating hinihingi, maglilingkod tayo ng tapat sa Diyos. Hallelujah! Kung may problema man o wala, pasalamatan natin ang Diyos at maglingkod tayo ng tapat. Sa kahirapan man o sa kasaganahan man, tayo ay patuloy pa rin sa ating paglilingkod sa Diyos. May pera man o wala, tayo ay patuloy na maglingkod sa Diyos. Kahit ano pa ang problema, kahit buhay pa natin mga kapatid ang nakataya, patuloy tayong maglingkod sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. No matter what happened, we continue to serve the Lord with all our hearts. Kaya nga mga kapatid, ang sabi niya, iligtas man kami o hindi, maglilingkod kami ng tapat sa Diyos. Kahit anong mangyari, hindi tayo bibitaw sa ating paglilingkod sa Diyos. Ganun, kahit pandemic man ngayon, huwag kang gagawa na hindi ka aya-aya sa Diyos. Sapagkat kung kasama mo lang siya, hindi ka mananatiling nandyan sa bagyo. Hindi naman palagi ang bagyo. Hihinto din yan. Hindi naman sa buong buhay mo, dyan ka lang sa bagyo ng problema o sa apoy ng mga kapighatian. Ang Panginoon, alam natin mga kapatid, na talagang gagawa at gagawa ng paraan ang Diyos. Ililigtas tayo. Ang sabi nila, kahit na mamatay kami, iligtas man kami o hindi, talagang maglingkod kami ng tapat. Ganyan din ang prinsipyo natin bilang mga Kristiyano, mga kapatid. Kahit anong hirap man natin, may pagpapala mang natanggap o malaki man o maliit ang mga blessing na natanggap, patuloy tayo sa ating paglilingkod hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Huwag nating sabihin, akala ko ba naglingkod na ito sa Panginoon? Bakit nagranas sila ng maraming problema? Baka siguro ganito. Hindi naman siguro mga kapatid. Ang problema talaga, dumarating talaga yan. Marami talaga tayong bagyo sa buhay. Pero ang maganda, kapag tayo ay Kristiyano at nasa kamay tayo ng Diyos, alam natin na hindi tayo pababayaan talaga. Pangako ng Diyos, I will be with you. Sasamahan kita. Yun lang. Lumalakas ang ating loob dahil kasama natin ang Diyos. Kaya inihagis nila, ang mga kagamitan para gumaan. Yun yung mga gawain ng tao lang na solusyon. Pero pag ang Panginoon na ang nagsabi isang salita lang, tigil, tumahimik, biglang nawala. Ganyan din mga kapatid sa buhay natin. Ang sabi dyan, kahit anuman ang mga mangyayari, si Shadrach, si Meshach, at Abednego,
Inihagis nga sila sa apoy na talagang nagalit ang hari. Anong nangyari? Hindi man lang sila nasunog. Hindi man lang, mga kapatid, ni bahagya ng kanilang buhok o kasuotan ay hindi talaga, mga kapatid, nasunog. Kahit ang tindi na ng apoy, itinapon sila. 7 beses pa, dinagdagan pa ang pugon. Imbes 3 lang sila, mga kapatid, naging 4. Yung isa, yung anghel. Sa panahon ni Pablo, nung may bagyo sa karagatan, nagpadala ang Diyos ng anghel. Sa panahon ni Sadrach, Mesach, Abednego, nung sila ay itinapon sa apoy, nagpadala ang Diyos ng anghel upang sila ay hindi mapinsala sa buhay natin ngayon. Kahit sa kalagitnaan ng pandemic, magpapadala ang Diyos ng anghel upang tayo ay iligtas, mga kapatid. Ingatan sa lahat ng ating mga lakad. Nandyan ang mga lingkod. Ang Panginoon talaga gagawin niya ang lahat. Tayo, mga kapatid, ay matulungan. Tingnan niyo kung ano ang kapangyarihan ng Diyos. Nagsugo pa ang Panginoon ng anghel upang sila ay ingatan. Kaya ramdam talaga natin, mga kapatid, ang presensya ng Diyos. The God who leads us through waves and fire is the God who will save us. Ang Panginoon, ang siyang patuloy na magliligtas at mag-iingat sa atin. Kaya, huwag kang matakot. Do not fear. Huwag kang magpanik. You'll never be alone. Huwag mong sabihin sa sarili mo na nag-iisa ka, nalolonely ka, nadidepress ka. Mangyayari lang yon kapag hindi mo alam na may kasama ka. Nangyayari lang yon kapag nakalimutan mo na nandyan pala ang Panginoon. At sa oras na maunawaan mo na hindi ka pala nag-iisa, anong sabi niyang Panginoon sa Mateo chapter 28 verse 20? Ito lang ang masaya. Pag nalulungkot ka, basahin mo ang mga promises ni Lord sa Bible. Huwag kang pumunta sa Facebook, huwag kang pumunta sa movie marathon. Mas lalong madidepress ka. Mas lalong malulungkot ka. Hanapin mo ang salita ng Diyos, buksan mo ang iyong Biblia. Anong sabi niya, Mateo 28 verse 20? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sabi ng Diyos, hanggang sa katapusan, kasama ninyo ako. Yun ang promise ng ating Panginoon. Kahit anong trials, troubles in life, God will protect and guide us. Alam natin, hanggang sa kaduluduluhan ng buhay natin, kasama natin ang Diyos. Pangako niya, He is in control. He is the Alpha and Omega, the beginning and the last. And the end. Kaya nga i-preserve niya ang buhay mo, kapatid. I-rescue niya tayo kapag meron tayong mga problema sa buhay. You'll never be alone. Kaya huwag kang malungkot, huwag kang magkaroon ng panic attack. Pagka ikaw ay nakaramdam na parang natakot ka, Lord, alam ko kasama kita. Lord, alam ko kasama kita ngayon. Panginoon, alam ko andyan ka. Panginoon, alam ko tutulungan mo ako. Panginoon, pangako mo, sasamahan mo ako. Kaya bigla na lang mawala ang ating takot. Bigla na lang mawala ang ating depresyon. Bigla na lang mawala ang anumang mga kalungkutan sa atin sapagkat babalutin tayo ng presensya at pagmamahal ng Diyos. Yayakapin tayo ng kapangyarihan ng Diyos at mawala ang lahat ng mga bumabagabag sa atin at biglang magkaroon tayo ng kakaibang kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso. Sabi ni Jesus, sasamahan kita
Kaya nga mga kapatid, anong sabi sa 1 Peter chapter 1 verses 6 and 7? Ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Oh, maikling panahon lang pala. Verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesu Kristo. Hallelujah! Kaya nga mga kapatid, ang buhay natin, mga pagsubok na yan ay talagang hindi makakasira sa ating pananampalataya. Parang idinadaan sa apoy upang malaman na tayo nga ay totoo, upang maunawaan natin mga kapatid na may plano pala ang Diyos sa buhay natin. Ang mga problema, ang mga trials, ang mga kahirapan, ang mga karamdaman o anumang mga kapighatian na ating naranasan mga kapatid, yan lamang ay talagang magpapakita na tayo ay matibay, na tayo ay tapat, na tayo ay totoong mga lingkod ng Diyos. Hallelujah! Kahit anuman ang ating maranasang mga problema sa buhay, pinapatibay tayo. Kung anumang mga pagsubok ang naranasan mo ngayon mga kapatid, may problema ka man sa iyong pamilya, may problema ka man sa financial, may problema ka man sa mga karamdaman, may problema ka man sa iyong trabaho, may problema ka man sa iyong negosyo. Lahat ng yan, mga kapatid, sinusubukan gaano ba katibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Lagi mong tandaan, sa mga oras na ikaw ay nasa kalagitnaan ng bagyo ng buhay, ng mga kahirapan, ng mga problema, andyan kasama mo ang Panginoon. Hindi mo talaga kayang mag-isa. Alalahanin mo, kasama mo ang ating buhay na Panginoon. Ang sabi niya, sasamahan kita. Sasamahan kita. Sa mga darating pa, mga kapatid, na problema, anuman ang mga bagyo ng buhay na mararanasan natin, handa tayo. Lord, alam ko, sa taong ito hanggang sa susunod na taon, kasama kita, Panginoon. Anumang mga pagsubok, problema ito, alam ko, Lord, hindi mo ako iiwan. Promise yan ng Panginoon sa atin. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Kaya isang hamon para sa atin, mga kapatid. Lakasan mo ang iyong loob. Magtiwala ka sa Diyos. Hindi ka nag-iisa. Kailanman hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Dumaan ka man sa matinding pagsubok. Dumaan ka man sa matinding problema. Kasama mo siya, huwag mong kalimutan. Kasama mo siya kahit anuman ang mangyari. Hanggang sa huling hininga, kasama mo ang ating Panginoon. Sasamahan ka niya. Pangako yan. I will be with you. Hallelujah. Sasamahan tayo ng ating Panginoon. Huwag mong kalimutan, panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Kasama mo siya. Sabihin mo, Lord, patawarin mo ako. Kung minsan nakalimutan ko, andyan ka pala, kasama kita. At kung hindi mo pa tinanggap ang ating Panginoon, sabihin mo, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo ako, O Diyos. Baguhin mo, Panginoon, ang buhay ko. Samahan mo ako, Panginoon. Mararamdaman mo, kapatid,
ang presensya ng ating Panginoon. Oh, hallelujah! Oh, yes, Lord. Hallelujah. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods, and I will be still. Know you. Yes, When Lord. the oceans rise and thunders roar, Salamat na ikaw ay kasama namin, O I Diyos. will soar with Salamat, you Lord, na hindi mo kami iniwan. above the storm. Salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Over Salamat, Lord. Kasama ka namin. and I will be Lord. still. Oh, hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Sa lahat ng mga nanonood, nakikinig. Ingatan mo ang kanilang buhay, Lord. Alisin mo ang anumang takot. Alisin mo ang anumang pangamba. Alisin mo ang anumang mga kalungkutan. Palitan mo ito, Panginoon, ng kagalakang mula sa iyo, kapayapaan mula sa iyo, Lord. We declare blessing. We declare abundance. We declare increase in Jesus' name. Hallelujah. Ibuhos mo ang masaganang pagpapala sa kanilawan, sa buong sambahayan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng may mga karamdaman. Dalangin namin, Lord, ang kumpletong kagalingan in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Hipuin mo ang kanilang katawan na may karamdaman. Thank you, Lord. Thank you, God. We declare healing and restoration. Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name, we praise your holy name, Lord. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo. Salamat, Lord. Tugunin mo ang lahat ng mga pangangailangan. Salamat, sasamahan mo sila, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. We praise your name. We glorify your holy name. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang galing sa iyo. Salamat sa mga pangako mo sa aming buhay. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Hallelujah. Salamat na kailanman na hindi mo kami pinabayaan. Salamat, Lord, kailanman na hindi mo kami iniwan, Lord. Ocean rise and thunders roar. I will soar with you above the storm.
natin ang ating Panginoon. Hallelujah!